Tanggol ang kanyang sarili, ngunit kinuha ng Kishan ang kanyang espada upang kainin ito. Nagising si Musashi at nasaksihan ang pag-indayog ni Kishan kay Kejiru, habang mahigpit niyang hawak ang espada. Si Kejiru ay kinaladkad sa lupa ng Kishan, at naalala niya ang kanyang nakaraang paghamak sa espada. Bagamat saglit na nabitawan ito, mabilis na binawi ni Kejiru ang espada. Gayunpaman, sa kalaunan ay kinuha ng Kishan ang espada at nilamon ito. Frustrated, naalala ni Kejiru ang mga turo ng kanyang ama tungkol sa kahalagahan ng espada sa pagmamataas ng isang bushi, at pakiramdam niya ay nabigo siyang protektahan ito. Sa gulat ni Kejiru, tumakbo si Musashi patungo sa Kishan upang kunin ang espada, tumalon dito at umakyat sa tiyan nito dahil hindi niya kayang hayaan na kunin ito ng Kishan. Inindayog ni Musashi ang kanyang piko at inatake ang tiyan, dahilan upang mapasigaw ang Kishan sa sakit. Patuloy siyang umaatake, sinusubukang basagin ang tiyan. Sinubukan siya ng Kishan na durugan, ngunit naiwasan ni Musashi ang mga pag-atake. Ang Kishan ay hindi namamalayang nakakatulong sa pagdurog ng sarili nitong tiyan. Sa isang huling atake, binasag ni Musashi ang tiyan, na naging sanhi ng pagbagsak ng Kishan sa lupa at pagkahulog ni Musashi sa likido ng tiyan. Nagmamadaling pumunta si Kejiru sa Kishan, iniisip na wala na si Musashi, ngunit nagulat siya nang lumabas si Musashi mula sa tiyan, hindi nasaktan at hawak ang espada. Ibinalik ito ni Musashi, at nagpasalamat si Kejiru sa kanya, halos maluha-luha. Biglang, ang mga opisyal ay nagulat na ang isang Bushi Band Fortress ay papalapit, kaya sina Musashi at Kejiru ay umakyat sa isang tore upang makita ito ng mas mahusay. Nakikita nila ang isang napakalaking kuta na gumagalaw patungo sa quarry ngunit naharang ng isang hadlang. Mula sa kuta, maraming bushi na nakasakay sa mga motorsiklo ang lumipad palabas, bumasag sa hadlang at patungo sa Kishan, handang tapusin ito. Ang bushi band na ito ay ang Takeya clan. Namangha sina Musashi at Kejiru sa tanawin ng bushi band, na nanunood habang lumilipad ang mga mandirigma gamit ang kanilang mga espada patungo sa Kishan. Lumapit sa kanila ang pinuno ng Bushi Band na ito, si Captain Nayotara, na nagsasabing hindi dapat nasa malapit ang mga bata ito at dapat nilang linisin ang lugar. Ipinagtanggol ni Musashi na hindi sila mga bata kundi isang Bushi, at ipinagmamalaki niya ang paghiwa sa tiyan ng Kishan. Gayunpaman, tumawa si Nayotara, na nagsasabi na ang pagwasak lamang ng tiyan ay hindi sapat upang talunin ang Kishan, na itinuturo ang mabilis na pag-regenerate nito. Nabigla si Musashi sa revelasyon na ito. Sinabi ni Nayotara kay Musashi na haharapin nila ang natitira, at inutusan ang paglikas ng mga Manero habang naghahanda sila sa pagpapabagsak sa Demon Lord. Nagsimulang magpaputok ang Kishan, at nabigla si Kejiru, na nagmumungkahi na umatras sila ayon sa utos, ngunit tumanggi si Musashi, pakiramdam na ito ang kanilang unang gawain. Si Musashi ay nagalit, at naghanda upang labanan ang Kishan sa kabila ng mga babala ni Kejiru tungkol sa panganib. Iginiit ni Musashi na matutupad ang pangarap ng kanilang pagkabata, kahit na nanganganib ang kanyang kaligtasan. Si Musashi ay sumusugod sa Kishan habang tinitimbang ni Kejiru ang kanyang mga pagpipilian. Nagpasya siyang sundan ang pangunguna ni Musashi at nagmamadaling pumasok. Tumalon si Musashi at inatake ang tiyan ng Kishan, nabasag ito ngunit nabigla ito nang muli itong bumangon. Biglang nakita ni Musashi ang kanyang sarili na nakabalot sa isang kumikinang na laso, hinayla palayo sa Kishan patungo sa kampo ng Takeya clan. Sinabi niya na kailangan siyang palayain, na sinasabi sa lahat na ang Kishan ang kanyang unang trabaho. Tinanong siya ni Nayotara kung bakit sabik na sabik siyang talunin ang Kishan, at sumagot si Musashi na pangarap niya ito, at handa niyang ipagsapalaran ang kanyang buhay para dito. Sinabi sa kanya ni Nayotara na siya ay masyadong walang karanasan, at hindi naiintindihan kung gaano kadelikado ang labanan ng isang Kishan. Ipinakita niya sa kanya kung paano kinailangan ang buong band na hawakan ang isa lamang sa mga binti ng Kishan, ngunit naniniwala si Musashi na pagsisisihan niya ito magpakailanman kung hindi niya susubukan. Nakalaya siya mula sa laso at sumusugod sa Kishan. Sa pagkakataong ito, hindi na siya pinigilan ni Nayotara. Tinawag niya siyang isang tunay na bushi para sa pagiging handa na ipagsapalaran ang kanyang buhay upang patunayan ang kanyang punto. Naghanda si Musashi sa pag-atake, at nagpasya si Kejiru na sumama sa kanya, naghahanap ng pinakamahusay na paraan upang talunin ang Kishan. Itinaas ni Musashi ang kanyang piko at sinimulang gibain ang lupa, na naging sanhi ng pagkawatak-watak nito.
Pagkatapos ay tumalon siya patungo sa kitchen, naaalala ang mga salita ni Yotara na hindi niya ito matatalo ng mag-isa ngunit pakiramdam na kailangan niyang subukan. Sumigaw si Kejiro sa kanya na ang mahinang bahagi ng kitchen ay ang sungay nito sa pusod. Nagpasalamat si Musashi sa kanya at sinubukang hampasin ang sungay, ngunit nabali ang kanyang piko. Binalaan siya ni Kejiro tungkol sa isang bowl ang apoy mula sa bibig ng kitchen, ngunit pumasok si Yotara, na kinikilala ang lakas at determinasyon ni Musashi na huwag sumuko. Sinabi ni Yotara na tatapusin niya ang mga bagay at hiniwa ang sungay ng kitchen sa isang hampas. Nabigo si Musashi na hindi siya nanalo, ngunit sinabi ni Yotara na ito ay para sa pinakamahusay dahil lahat sila ay lumalaban para sa kanilang mga pangarap. Pareho silang tumalon habang sumasabog ang kitchen. Ang Takeya clan ay nagsimulang sumipsip. Tingnan kung basa. Basa. Pagbasa, pati yung loob. Panungkit, madumi ang dulo ha. Ay, hindi ako. Kaya. Kahapon ko. Ng kapangyarihan ng kitchen na nagpatigil kay Musashi. Pagkatapos ay inanunsyo ni Yotara ang kanilang tagumpay, at magkasama silang nagdiwang. Magkahalong emosyon ang nararamdaman ni Musashi at Kejiro, habang pinapanood nila ang mga mandirigma na nagdiriwang ng kanilang tagumpay. Napansin ni Kejiro ang isang bagay na pamilyar sa eksena, at naalala ni Musashi ang isang guhit sa isa sa mga scroll ng bushi na minsang ipinakita sa kanila ng ama ni Kejiro. Habang ipinapahayag ng mga Monero ang kanilang pasasalamat sa Takeya clan sa pagpapalaya sa kanila, lumuha si Kejiro, na pagtanto na tama ang kanyang ama, ang bushi ang mga tunay na bayani. Lahat sila ay nagtungo sa labas kung saan si Kapitan Yotara ay naghahatid ng isang talumpati tungkol sa paggamit ng mundong wala ang Oni. Ipinahayag niya na gagawin ng kanyang clan ang pangarap na iyon at humihingi ng suporta ng mga tao, na masaya nilang ibinibigay. Nadismaya pa rin si Musashi tungkol sa pagkawala ng kanyang unang malaking tagumpay. Pinipilit niyang pigilan ang kanyang nararamdaman, ngunit kalaunan ay inilabas niya ang kanyang pagkadismaya. Sa kanyang sorpresa, pinuri siya ni Yotara sa pagsasalita sa kanyang iniisip, at binigyan siya ng isang lilang hiyas bilang isang consolation prize na lahat sila ay natutuwa. Nang maglaon ng gabing iyon, sinuri ni Musashi ang hiyas at napansin ng isang marka na nagpapahiwatig na ito ay pagmamay-ari ng isang opisyal ng Oni. Isinasaalang-alang niya itong itapon ngunit napagtanto niyang mukha itong isang kaleidoscope. Napagtanto niya na ang hiyas ay nagpapahintulot sa kanila na makita ang Oni. Nagpasya silang basahin ang Bushi Scroll upang matuto ng higit patungkol sa kanilang kasaysayan. Habang nagbabasa sila, natuklasan nila ang tungkulin ng Bushi na talunin ang lahat ng kitchen, ibalik ang mga kayamanan sa lupain, at pag-isahin ang lupain bilang isa, na ang mananakop ay naging hari ng lahat ng lupain. Napagtanto ni Musashi na ito ang pangarap ni Yotara, at nagpasya na harapin siya tungkol dito. Nakipagkita si Musashi kay Yotara, at ipinahayag na nalaman niya ang layunin ni Yotara na pag-isahin ang mundo sa pamamagitan ng pagkatalo sa kitchen. Pinuri siya ni Yotara sa pag-uunawa nito, at ipinahayag ang kanyang determinasyon na makamit ito. Gayunpaman, sinabi ni Musashi na ito ay isang imposibleng gawa dahil walang nakakamit nito sa nakalipas na mahigit 100 taon. Gayunpaman, nangako siyang hindi niya hahayaang makamit ito ni Yotara. Ipinahayag ni Musashi na bubuo siya ng sarili niyang Bushi Band at talunin ang lahat ng kitchen. Ngumiti si Yotara at hinihikayat siyang subukan ito. Sina Musashi at Kejiro ay umalis mula sa kanilang bayan, upang tuklasin ang iba pang bahagi ng bansa at ituloy ang kanilang pangarap. Sina Musashi at Kejiro ay gumawa ng kasunduan na huwag makipagtalo sa kanilang pakikipagsapalaran, ngunit kapag ang kanilang pagkain ay ubos na, nagsimula silang magtalo. Ipinagmamalaki ni Kejiro na mas magaling siyang mabuhay at maraming isda ang hinuhuli para patunayan ito. Sinubukan ni Musashi na gawin ang parehong bagay sa kabilang panig ng ilog, ngunit napagtanto na hindi sila dapat nag-aaway. Nagmamadali siyang bumalik para humingi ng paumanhin kay Kejiro, ngunit nakita niyang nakahandusay ito sa lupa. Lumapit si Musashi kay Kejiro, na sinubukang ipaliwanag na inatake siya ng isang babae.
Bago pa makapag-react si Musashi, tumalon na ang dalaga sa kanya, pinatumba siya. Ang kanyang pangalan ay Sagami, at nahuli niya silang dalawa, dinala sila sa kuta ng kanyang angkan kung saan sila nakakulong. Nang maglaon, ang pinuno ng angkan, si Lord Henry, ay pinagalitan si Sagami dahil sa hindi niya ginagawa ang kanyang trabaho na hulihin ang bihasang bushi, at hikayatin silang sumali sa kanilang koponan. Binalaan niya siya na kapag nangyari ang susunod na pag-atake sa Oni, lahat kahit mga bata at matatanda, ay tatawagan para lumaban. Nakipagtalo si Sagami na hindi patas na ipadala ang mahihinas sa labanan, ngunit walang pakialam si Lord Henry. Punong-puno ng luha ang mga mata ni Sagami habang sinusubukan niyang tumayo sa harap niya, ngunit natatakot siya sa kanya. Pinuntahan ni Sagami si Musashi at Kejiro tungkol sa kanilang motorsiklo, ngunit napansin nilang umiiyak siya. Tinanong nila siya kung ano ang mali, at sinabi ni Sagami sa kanila na isang kawan ng Code Oni ang darating sa kanilang kastilyo, at natatakot siyang may masamang mangyari sa mga tao. Nakita ni Musashi kung gaano siya kalungkot at hinihikayat siya na magsalita tungkol sa kanyang nararamdaman. Inamin ni Sagami na natatakot siyang sabihing ayaw niyang mag-away ang mga taong bayan. Bagamat alam niyang tama siya, natatakot siyang tumayo kay Lord Henry. Habang papalapit ang kawan ng Code Oni, na nagdudulot ng kaguluhan sa daan, nagtagumpay sina Kejiro at Musashi na lumabas sa kanilang selda. Si Kejiro, gamit ang kanyang mga kasanayan sa pangingisda, ay kinuha ang susi mula sa pader. Nahanap nila ang kanilang motorsiklo ngunit kailangan pa rin kunin ang kanilang mga armas. Sa liwanag ng umaga, nakikita nilang malinaw na patungo sa kuta ang kawan ng Code Oni. Samantala, tinipon ni Lord Henry ang lahat upang talakayin ang kanyang plano ng pagpapakilos sa buong angkan laban sa kawan ng demonyo, na tinitiyak ang kanilang tagumpay. Ngunit ang mga taga-nayon, nang marinig na dapat silang pumunta sa labanan, ay agad na tumutol. Sila ay walang karanasan sa pakikipaglaban, na ginugol ang kanilang buhay sa pag-aalaga sa mga sakahan. Sa kabila ng kanilang mga protesta, iginiit ni Lord Henry na dapat nilang tangkilikin ang digmaan, na nakakatakot sa mga tao. Kapag sinubukan nilang tumakas, hinaharangan ng mga sundalo ang kanilang dinadaanan. Biglang, isang smoke bomb ang itinapon, na lumilikha ng kalituhan. Nakita ni Lord Henry si Sagami at nagalit. Nakipagtalo si Sagami laban sa kanyang plano, naniniwala na ang pagprotekta sa mga tao ay dapat mauna. Hinala ni Lord Henry na may itinatago siya, naghahanap ng panibagong pag-atake. Nag-aalala si Sagami na hindi gagana ang kanyang distraction hanggang sina Musashi at Kejiro, gamit ang usok bilang takip, ay pinatumba ang mga sundalo. Nagpasalamat si Sagami sa kanila at nagpas siyang harapin si Lord Henry mismo. Hinatake niya siya, napagpasyahan na protektahan ang lahat sa parehong